Tulad ng sinabi ng isang pamosong Indian actor, may ugali kang questionin ang lahat ng bagay. Kapag namimili ka ng grocery, kino-question mo ang mga binibili mo. Purong harina ba ito? May halo bang bato ang bigas? Nagbubula ba ng maayos ang sabon na ito? Kapag bumibili ka ng motorsiklo o sasakyan, tinatanong mo kung ilan ang tinatakbo nito kada litro. Maayos ba ang after-sales service? Kahit ballpen lang ang bibilhin mo, ang dami mo pa ring tanong. Lahat na lang kino-question mo palagi. Maliban sa isang bagay, kapag pumipili ka ng namamahala ng gobyerno, 5 oras ang dami mong tanong sa isang katol na tumatagal ng 5 oras. Mausok ba ito? Mabaho ba ito? Talaga bang pumapatay ito ng lamok? Pero kapag pipili ka ng gobyerno na manunungkulan sa 6 na taon, wala kang tanong ni isa. Kaya nananawagan ako, questionin mo ang pipiliin mo. Huwag bumoto dahil sa takot, dahil sa pagdududa, dahil sa perang ibinayad sa iyo, o dahil sa relihiyon, lahi o komunidad. Tanungin mo ang mga kumakandidato sa boto mo. Ano ang gagawin nila sa susunod na 6 na taon? Paano ang edukasyon ng mga anak ko? Paano nila ako matutulungan makahanap ng trabaho? Kapag magkasakit ako, ano ang mangyayari sa pamilya ko? Paano nila pauunlarin ang bansa sa 5 taon? Paano nila isusupply ang pagkaing hindi kami magugutom? Magtanong bago bumoto. Ang daliri ginagamit mo sa pagboto, itutok mo sa kanila at magtanong. Kapag ginawa mo yan, gaganda, aaba ang sistema ng kalusugan natin para tulungan ang mga magsasakang mahihirap. Hindi na natin kakailanganin pa ang isang superhero. Sapat na ang boto mo. Hawak mo ang kapangyarihan sa dulo ng daliri mo. At kapag ginawa mo ang hinihiling ko, alam mo kung sino ang makakamit ng kalayaan? Ikaw. Kayong lahat